langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamta ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 2 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa dami na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang magsasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. Ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria,
Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan po sa pag-aakyat kay Maria sa langit. Ito po ang kapistahan na ating ipinagdiriwang sa araw na ito. At maligayang araw na ito, hindi dahil lamang may piyesta. Maligayang araw na ito sapagkat ang hatid ng kapistahan na ito sa ating lahat ay ang malalim at marubdob na pag-asa. At ano yung pag-asa na yon? Na ang kasamaan ay magagapi at ang magtatagumpay sa atin at sa lahat ay ang kabutihan ng Diyos. Ang itinuturo po ng ating pananampalataya tungkol sa araw na ito ay nang matapos ang buhay ni Maria dito sa lupa. Siya po ay iniakyat ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo sa langit, katawan at kaluluwa. Ito po ang katuparan ng plano at pangarap ng Diyos sa lahat ng tao na ang kasalanan at kamatayan ay ating mapagtagumpayan. Hatid dito ang pag-asa sapagkat ang naging tadhana at kapalaran ni Maria ay siya ding tadhana at kapalaran na pananabikan ng bawat isa sa atin. Si Maria ang nauna at tayong susunod sa kanya. At sa kanyang pananahan sa langit, katawan at kaluluwa, tunay nga, mayroong lugar sa langit, may lugar sa kaharian ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Diba? Ang ganda ng ating pananabikang kinabukasan matapos ang buhay dito sa mundo. Sapagkat ang ating kapalaran, langit, ang paghahari ng Panginoon. Alam po ninyo, ang pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan ang siya ding ipinapaalaala ng ating mga pagbasa ngayon. Kaya, oo, marami tayong mga pinagdadaan ng problema, mga kadiliman, kaguluhan sa buhay, pero hindi dahilan ang mga ito upang tayo ay masiraan ng loob o mawalan ng pag-asa. Napakaganda ng kwento ng ating aklat ng pahayag, no? Mayroong isang babae na nagniningning sapagkat ang kanyang damit ay parang ang araw mismo, no? Ang sa kanyang ulo ay ang korona na may 12 bituin, no? At ang babae na ito ay nakatakda na magsilang ng kanyang anak. Ang babaeng nagdiningning sa araw na nakatuntong sa buwan. At yan ang imahe ng ating mahal na Birhen sa aklat ng pahayag. Si Maria, ang bagong Eva. Pero hindi lang yon ang ikinuwento at ipinapaalaala na aklat ng pahayag. Andito ang babaeng niluluwalhati ng Diyos, nagniningning, nakatakdang magsilang, ngunit mayroong pulang dragon na nakakatakot ang kanyang itsura, no?
Ang sabi dito, siya ay may 7 ulo at 10 sungay, at ang bawat ulo ay may korona, at sa paghablot ng kanyang buntot, no, 1/3 ng mga bituin sa langit ang nalaglag sa lupa. At inaabangan niya ang pagsilang ng sanggol mula sa babaeng ito. Ngunit ang babae, sa pagsilang na ng kanyang anak, ang batay itinakas at itinago upang maingatan sa piling ng Panginoon. At nagtagumpay ang babae laban sa dragon. Ang anak na si Jesus ang siyang naghari at patuloy na naghahari magpa hanggang ngayon. No? Sa ating kalawang pagbasa, mula po sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, tunay po kay Adan, tayong lahat ay nakaranas at makakaranas ng kamatayan, pero hindi yan ang buong kwento. Sa pamamagitan naman ng bagong Adan, ang ating Panginoong Hesukristo, tayong lahat ay nakatakda sa buhay. At hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. Kaya sa pagtatagumpay ni Jesus sa kamatayan, ang lahat ng mga patay ay bubuhayin, makatitikim ng kalwalhatian ng Diyos ng walang katapusan. So, ang dalawang pagbasang ito ay nagpapaalaala sa atin ng tunggalian ng mabuti at ng masama, ng kalwalhatian ng Diyos at ng kasalanan at ng kamatayan. Pero, sino ang nagwawagi? Ano ang nagtatagumpay? Ang kabutihan, ang kabanalan, ang kalwalhatian at ang pag-ibig ng Diyos laban sa kadiliman at sa kasamaan. Kahit po ang ating ebanghelyo na nagpapaalaala ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth at ang awit ni Maria, ito man ay nagpapaalaala din sa atin, hindi magagapi ang mabuti. Ang laging magtatagumpay ay ang mabuti at ang masama ang talunan sa kwento ng mga tunggalian. Sapagkat yung sinapupunan ni Elizabeth, di ba? Patay dahil baog, tuyot, walang buhay. Pero nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos. Sa kanyang sinapupunan, doon ipinaglihi si Juan Bautista. At sa pagdalaw ni Maria, ang buhay sa sinapupunan ay lumukso. Higit pang nabuhay dahil nakilala ng sanggol sa sinapupunan, ang nasa sinapupunan ni Maria, walang iba kundi ang tagapagligtas na si Hesukristo. Kahit si Elizabeth no, sa kanyang pagiging karaniwang babae, ang kanyang pananampalataya ay higit pang nabuhay nung makilala niya kay Maria, si Maria ang babaeng pinagpala na ina ng Diyos. At si Maria, mapuspos ng Espiritu Santo, oo, sa kanyang sinapupunan, doon ay dumating ang Panginoong Hesukristo, pero hindi lang yon. Sa kanyang bibig ay namutawi ang awit na nagpapahayag, ang kasamaan ay may wakas at ang mananaig ay ang mabuti, ang banal at ang tama. Kaya nga sa panalangin papuri ni Maria, ano kanyang ipinahayag? Ang mga alipin, ang mga aba ay lilingapin, ang mga may takot sa Diyos ay kahahabagan. Ang lakas ng bisig ng Panginoon ay makikita at mararanasan. Ang mga aba ay itataas, sa mga nagugutom ay bubusugin. Subalit, ang mga palalo ang isipan, mga ngalat, ang mga hari ibabagsak sa kanilang mga trono at ang mga mayayaman ay palalayasin na lahat. Sa papuring awit ni Maria, naroon ang malalim at malinaw na pangitain. Ang pagkilos ng Diyos ay isang pagkilos ng pagtatagumpay ng mabuti laban sa masama. Kaya naman, pinupuri natin si Maria sa araw na ito sapagkat kanyang tinatamasa na ngayon ang walang katumbas at hindi masusukat na pagpapala ng Diyos. Ang kalwalhatian niya sa langit
katawan at kaluluwa. Ngunit ang kapistahang ito ay hindi lang tungkol sa kanyang kalulwatian, ito din ay tungkol sa ating pag-asa. Sa gitna ng kadiliman, mananaig ang liwanag. Sa gitna ng mga pagsubok, mananaig ang ating lakas. Sa gitna ng maraming kalituhan, magkakaroon ng linaw ang lahat. Sa gitna ng kasalanan, pagkapatawad at bagong pagsisimula. At ang kamatayan, mapagtatagumpayan. Sapagkat tayo ay nakatakda sa buhay na walang hanggan. At sa kapistahang ito, tanggapin nyo minsan pa ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.